Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po for our third reading for the day. Titingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin ngayon sa ating third reading for the day. I want to see ano po ang nangyari for 2024 at ano naman po ang mangyayari at mararamdaman niya for 2025. Or sa pagsisimula ng taon, ano po ang kanyang pwedeng maramdaman at ano po ang nangyari sa kanya o nararamdaman niya ng 2024. Ano nangyari sa inyo ng 2024 at ano ang mangyayari sa kanya for 2025. Anong mangyayari sa inyo for 2025. Okay? Bago po yan, I hope na panood nyo na po yung second reading kahapon at ang second reading ngayon. First and second reading ngayon, bago po kayo lumaktaw dito sa third reading of the day, kasi mostly naiiwanan po yung second reading na minsan nakakahinayang kasi ang ganda-ganda po ng second reading natin. Minsan buhay na buhay lalo ang second reading at nagkakataon po na ayan, hindi napapanood yung second reading most of the time, Okay, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin. Kumuha muna po tayo ng 10 for 2024, So, 1, 2, 3, teka, natin to, sara natin. 3, sasara muna po natin to mga to para walang nadi-disturb ako. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. This is for 2024. Tingin naman po tayo for 2025. 1. Ay, naku, teka po. Huwag to dahil nakita na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. This is for 2025. This is anong nangyari ng 2024 sa inyo. At tigpitin muna po natin itong hindi natin napili. Okay. Simulan po muna natin dito sa ating 2024. Ano po ba ang nangyari ngayong 2024, Okay, ang person nyo po ay natukso, Ang person nyo po ay hindi niya inaasahan na mauulit at mauulit or magkakaroon po siya ng kasalanan sa iyo, matutukso siya pero hindi po siya umamin sa iyo at bagkos siya pa po ang nagyabang sa iyo, siya pa po ang nagbintang sa iyo, siya pa po ang nagbitaw sa iyo ng masasakit na salita, there is this broken relationship, broken family, separation, and delayed success, Sa lahat po, dapat po ay maganda ang magiging plano nyo sa inyong buhay. May mga nakaplano po kayo, but lahat yan ay napunta sa basurahan, nawala ng parang bula, dahil po nagkaroon po ito ng broken family or broken relationship, It's either hindi pa kayo kasal o kayo ay kasal. If kasal kayo, broken family, and if hindi pa kayo kasal, this is a broken relationship because natukso po siya sa iba, Okay, siya po ang hindi nag-isip, siya po ang gumawa niyan sa sarili niya. Ayan, as a matter of fact, siya po, dito natin lagay 2024, ayan, okay. Siya po ang gumawa niyan sa sarili niya, self-victimization, siya po ang nagdesisyon niya na hindi niya po pinag-isipan, pero ngayon po, sinasabi ko po sa inyo na siya po ang nag-trap sa sarili niya sa ganyang klaseng sitwasyon, Naging dissatisfied po siya sa kanyang desisyon, very dissatisfied and lack of inner joy, Hindi po siya masaya, Wala po siyang happiness. Siguro ang nangyari dito, this is just infatuation, may sawa factor siyang naramdaman sa inyo. At akala niya po siguro ay umay na siya sa iyo, hindi ka na niya mahal, kaya nagawa niya po ito. But
then he or she realized na wala rin po siyang nararamdamang saya galing sa kaibuturan ng puso niya, na very dissatisfied po siya kung ano po yung nagawa niya at ano po yung pinili niya. Yung pag-leave niya po everything behind, parang gusto niya pong magpahinga ng kanyang isipan, rest, leaving everything behind, moving on. Gusto niya po ng rest, contemplation, ayan, parang nahuli po siya ng kanyang pagre-realize, at yung dissatisfaction niya po parang late dumating sa kanya, Akala niya po kasi mixed emotion siya ngayon, sa 2024 ay pinanindigan lang po niya kung ano po yung napasukan niya. Naipit po siya sa isang sitwasyon at hindi niya po talaga in-expect na makakaramdam po siya ng ganitong klase ng pakiramdam. Akala niya po magiging masaya siya. Akala niya po there will come a time na akala niya po siya ay magkakaroon ng pangalawang buhay or masayang buhay. But the truth is, hindi po, para po siyang nabuhusan ng malamig na tubig at na-realize maling-mali po siya sa naging decision niya. Ayan. Now, ina-isolate niya po yung sarili niya, Nilalayo niya po, iniiwas niya po yung sarili niya sa mga tao na pwede po siyang pag-usapan, Ayaw niya po na pinag-uusapan siya, ina-isolate niya po, iniiwas niya po yung sarili niya kasi alam niya po na nagkamali siya big time, Hindi niya po inaakala na ang akala niya po magiging masaya siya. Ngayon po naisip niya sa pag-iisa niya, sa pag-isolate niya sa sarili niya, lalo niya pong napagtanto na maling-mali po yung mga naging desisyon niya po sa buhay. Hindi niya po inaasahan na ang taong ito ay makakaramdam ng ganitong dissatisfaction. At ang bigat po ng pakiramdam niya nitong 2024, kung akala niyo po sa lahat ng pinopost nito ay masaya siya, only siya at yung third party po ang nakakaalam na hindi po talaga sila swak ng ugali, hindi po sila swak sa lahat, pero parang pinaninindigan lang nila for the sake na nagawa na kasi, parang naipit na siya sa isang sitwasyon. Pero madali naman po sanang humingi ng tawad, pero hindi niya po ginawa, And sa nakikita ko po nag-ano pa po ito, parang nagyabang pa po siya kasi sa'yo, marami po siyang binitawang masasakit na salita sa'yo. At this time, doon niya po nakita na maling-mali po yung kanyang mga nagawang desisyon. As a matter of fact, lahat po ito ay based sa quick decision lamang, and impulsive decision. Yung mga nagawa niya daw po niya sa'yo ay mga hindi niya po ini-expect or hindi niya po alam yung consequences. Bakit? Hindi niya po kasi inisip kung ano po yung mangyayari pag ito po ay pinasukan niya, pag ito po ay ginawa niya. Quick decision, parang impulsive, very impulsive decision na hindi niya po akalain na yan ang magiging resulta sa pag-iwan niya sa iyo, leaving away, walking behind, walking away, sorry, ang ibig sabihin po itong card na to ay leaving behind, walking away. Hindi niya po inakala, na sa pag-alis niya po sa iyo, akala niya po ay magiging masaya na siya. But the truth is, parang hindi daw pala po siya naging masaya, pero parang pinaninindigan na lang niya yung desisyong mali na nagawa niya because ang pakiramdam niya po, wala rin naman, wala ring saysay kasi ayan din po, nakikita niya rin po ngayon na parang masaya ka raw po at parang kinakalimutan mo siya or nagmo-move on ka daw sa buhay mo, Na home conflict, panay po conflict sila kung sino man nakasama nito ngayon o karelasyon man ito, home conflict, na wala po, lack of support, hindi na po yan ganyan, at sa talaga pong nakikita ko po dito na very, very sad po, kasi ang layo po ng support na binibigay mo sa kanya sa support po na binibigay sa kanya ng partner niya. Ngayon siya po ay na-stress and burnout sa kanyang sitwasyon. Stress, burnout, talagang lahat po ay naguguluhan at nagugulamihan sa kanya, And siya po ay very disorganized and overwhelmed sa mga oras na ito. Ngayong desperas nga, sabi ko sa inyo, sa second reading kanina, nakita natin na
talagang malungkot ito, no? Ang dami pong darating dito na hindi niya pa inaasahan. What more, no? Kung yun yung mga makikita natin sa cards niya ngayong 2025, sana may pagbabago, no? Tingnan natin, ito po yung mangyayari sa kanya sa unang bahagi ng 2025, no? Ito yung pagtatapos ng 2024, ito yung nakita nating sitwasyon niya, nagre-resonate po sa kanina sa reading natin sa anuman ang feelings niya kanina, no? I think this is a continuation of that reading. Kaya sabi ko nga sa inyo, importante na papanood nyo muna yung second reading bago kayo tumatalon sa next reading, no? So ngayon, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin dito sa reading of the day natin for 2025. Ano yung panimula sa kanya sa bagong taon, no? Ano yung mangyayari sa kanya ngayong bagong taon na to. O tingnan natin yung unang weeks or unang months ng 2025, ano yung makikita natin, ano? Sa inyo, pwedeng sa'yo at sa kanya. So, sa'yo muna, tingnan natin. The world, no? Sa'yo po ay may nakikita tayo na kahit papano ay may mababago. And the face, no? Kumbaga kung lahat ng ano man yung mga sakit na nararamdaman mo, and the face, may pagtatapos na po yung iyong pains na nararamdaman, ano? Ikaw po ay kahit papano ay makaka-adjust na nang wala itong taong ito sa buhay mo. Whether ano man ang nararamdaman niya, ayan, no? 'Di ba? Ngayon po, ikaw po ay makakaramdam ng pagbabago or paggaan unti-unti ng iyong sitwasyon. Mararamdaman niya po for 2025 ay magsisinkin po sa kanya kung kamusta ka daw po, no? Kung maku-curious po siya ng sobra, kung kamusta ka na daw, ikaw daw ba ay may bagong nagpapasaya, kung ikaw daw ba ay may bagong magiging karelasyon. Takot na takot po ito for 2025 na ikaw ay makatagpo ng bagong mamahalin, no? Sa totoo lang. Siya po ay magkakaroon ng financial struggles for 2025, no? Makikita po natin dito or nakikita po natin dito na for 2025 po makakaramdam po siya ng medyo challenge when it comes to financial problems, no? Magkakaroon din po siya ng self-pity, no? Ayan, no? Magkakaroon po siya ng pagsisisi, no? Or self-pity. Kahit po gaano kayabang ang taong ito, siya po ay makakaramdam deep within himself or herself, siya po ay makakaramdam ng pagsisisi, no? Kaya lang sa sobrang taas ng ego nito, titingnan natin kung gagawa ba to ng initiative sa susunod na mga panahon, ano? Kasi nakikita ko dito, there is self-pity, grief, loss, no? Yung losses niya o yung nawala sa kanya ay naiisip niya o magsisink in sa kanya na nawala sa kanya, pero sobrang taas po ng pride and ego nito, no? Oh my God, the Hangman. Oh, wala pa rin siyang gagawin. Ano? Wala pa rin po siyang gagawin for 2025. Masyado for first quarter. Siguro ito yung magpapapansin muna, no? Sisimulan niya sa pagpapapansin, or for some of you, mang-aaway po ito para po magkaroon lang kayo ng conversation dahil sa sobrang lungkot niya, manggagalaiti siya sa iyo, mang-aaway po ito o mambuwisit or gagawa siya ng way para makuha po yung attention mo, no? Magre-reflect po siya, magre-reflect siya at mag-iisip-isip siya kung paano niya po makukuha yung attention mo, kasi na ngayon niya nakikita na ayaw kanyang mapunta sa iba. That's why gagawa po siya ng mga scenario, situations kung saan makukuha niya po yung attention mo, no? Ay, nako, bakit ganito tong taong to? Hindi na lang mag-sorry. Gagawa pa siya ng mga, ayan, no? Gagawa pa siya ng mga kung ano-anong sitwasyon at kung ano-anong mga ek-ek, no? Ikaw po ay makakaramdam ng joy, success, happiness, and luluwag po unti-unti ang iyong pakiramdam. No, parang sa'yo, bahala siya sa buhay niya, anong gawin niya, basta ikaw, you will try to focus on yourself. Kung gumawa man siya ng effort or hindi, sa totoo lang parang baliwala na sa'yo, no? Kung gumawa siya ng effort or hindi,
parang bahala na siya sa buhay niya, no? Parang yun ang sayo ngayon, no? Parang ikaw ay magtutuloy na maging masaya ang buhay mo, samantalang siya po ay maa-anxiety, trauma, and hopelessness, no? Ang maiisip niya po ay at mararamdaman niya sa pagsisimula ng taon talaga ay ano ba ang nangyayari sa kanya, bakit sunod-sunod yung karma na nangyayari sa kanya. At sabi nga sa first reading kanina, talagang nagkoconnect ang first, second, and third reading ngayon, na talagang panay po karma ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon, hanggang hindi niya tinatanggap at hindi niya binababa ang kanyang ego and pride, no? Maiisip ka po nito na ikaw ay mahal pa din daw po niya, no? At hindi po papayag itong taong to na ikaw ay mapunta lamang sa iba, no? Whether you like it or not, hindi ka po nito tatantanan. For 2025, i-meditate ka pa din po nito at makakaramdam ka pa rin po kahit papano ng pagkaaligaga, no? Most of the time, pag hindi ka nakakatulog, makakaramdam ka pa rin po ng pagkaaligaga, dahil may isip ka pa rin po niya at ang inyong pinagsamahan. Ayan, ano? Yung pinagsamahan nyo po ay patuloy niyang maiisip at ang pagbagsak, shocks the tower na bunot ko sa kanya for 2025. Ito po yung sinasabi ko kanina sa first reading of the day na marami pong karma, disaster ang kanyang mararamdaman. It's either pati sila ng mga akala niya, kakampi niya ay magkakagulo. Magkakagulo, lahat ng nagsusul sa'yo, sila po ay magkakagulo sa buhay nilang yan, no? At ang last card is indecisive. Hindi pa rin po siya makapagdesisyon dahil magugulo po talaga ang isipan nito at talagang hindi niya po maiisip kung ano po ba talaga ang pwedeng mangyari sa kanya ngayong 2025. Sana daw po ay maiba naman daw po ang kanyang tadhana. Pero sa nangyayari po ngayon at maiisip niya po ngayon, ay maiisip niya po na ito ay nangyayari sa kanya dahil din po sa sarili niyang kagagawan. So that's it, ang bigat ng third reading of the day, no? Ito ang nangyari sa inyo sa 2024 at ito ang mangyayari sa kanya sa 2025 at sa iyo na rin, no? Because maganda naman po ang mangyayari sa iyo somehow. Yung iba sa inyo or a lot of you parang wala nang pakialam, gumawa siya ng paraan o hindi, bahala na siya sa buhay niya. Pero so nakikita ko po dito, no, meron po pong pailan-ilan na mahal pa rin po ito. At kaya lang po, huwag kayong papadala sa pangapaaway effect nito, ha? Kailangan po siya ay bumaba sa kanyang ere. Okay? That's it for your third reading of the day. I hope na naka-resonate kayo sa first, second, and third reading for today, no? Sabi ko nga po sa inyo na talagang resonate po ang 1, 2, 3. Kaya po sana panoorin nyo muna po ang first reading, second reading, and third reading of the day. Huwag po kayong lumagtaw-lagtaw, no? Kasi sa nakikita ko po, sunod-sunod po at nagre-resonate po sila sa isa't isa. I think this is a continuation of the one and the first and the second reading. So tingnan po natin mamaya kung ano po ang makikita natin for our fourth and final reading of the day. Baka bukas ko na po kayo bigyan ng wishing incenso. Tingnan natin, ano, kasi para ito ay para sa panimula ng taon, no? So yan, maraming salamat po and I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam ko ang inyong mga nasa saloobin ngayong sa reading na ito, okay? And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena, nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako makukontak. That's my only official and legit FB account. At isa pa po, no, sa mga naloko po ng fake na account ng Lady Elena, ayan, nilabas ko po ngayon ang fake account na sana hindi na po maloko yung iba pa nating mga kasama, no? Kaya nilabas ko po yan, ano, sana po ay makatulong. At yan po ay nanghihingi ng dollars through PayPal payment. Wala po akong PayPal payment. At may sinesend po sila na link, ano, pag sinabing gusto nyo akong makita o gusto nyo akong makausap, may sesend po silang link sa inyo. At dyan po ay mahahack na po ang inyong mga
laman ng lahat ng inyong cellphone at okay, pasensya na po kayo. Pumasok po yung ate ko. Pasensya na po kayo. Nag-Happy New Year po siya sa inyong lahat. Okay? Kaboses ko din po siya, no? Ayan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Happy New Year to all my ever loyal, solid, faithful na Lady Elena family. I love you all from the bottom of my heart. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta sa akin sa loob ng isang taon, at tayo po ay magsasama-sama ulit sa loob ng buong taon ulit ng 2025. I wish you all good health, happy heart, no? And sana po wag na po kayong malulungkot, at ako po ay magbabalik naman mamaya ulit for our 4th reading of the day, no? Alam ko po busy kayo, pero sana po you find time na manood nito dahil sobrang gaganda po ng ating mga readings for the day, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And ang aking payo po sa inyo, paulit-ulit, is just live for this day, no? You do 3 things that will make you happy for today. At prioritize yourself, be grateful that you're still alive. At that is the biggest blessing po, no? And love yourself, because self-love is still the best love of all. And you have to also realize that life is really too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go, and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik para sa ating 4th and final reading of the day. Mamaya po yan ipapalabas bago magdispiras ang New Year, no? Ipapalabas ko po yan sa inyo mamayang gabi. So, bago po lumabas ang bagong taon, ilalabas ko po ang 4th and final reading of the day. Maraming salamat po sa inyo, and may God bless you all. No skipping of ads, please. We are now approaching 18,000 subscribers and counting, no? So, one day po, matutupad po natin ang wish natin na magkaroon ng silver button. Maraming salamat po sa inyong lahat, and may God bless you all, and I will all see you again on our 4th and final reading for the day. Bye! God bless you all. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal, at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama, at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo. Tulungan nyo po ako. I-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na, at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details, at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat, at mag-iingat po kayo.